Good morning mga kagala. Dito tayo ngayon sa JIL Cornerstone. Hello po. Okay yung pala nag-park ko. Ayun po yung pinakadulo na view. Sa church. Apo. Yan po ang bawal. Okay. Ayan, first time ko. First time ko rito sa JIL Cornerstone. Aga-aga. Aga pa po mga kagala. Pasok na tayo. Ayan, okay na. Thank you po. Wow, ang ganda pala ng church ng Cornerstone. Parang pinakamalaki itong church nila. Ayan, hanap tayo ng upuan mga kagala. Thank you Lord at maaga. Maaga ako nakarating ng ligtas. Naligaw pa ako kanina. Isang ligaw lang naman. Ayan, dito tayo sa harapan kasi malabo ang mata. Maaga pa kasi. Ayan, dito tayo para rinig natin yung mga worship services. Ayan, worship song. Malawak po yung Cornerstone. JIL Cornerstone. Malawak po pala dito. Happy Sunday everyone. Ayan. Basahin muna natin to. Habang di pa naman nag-i-start, ano pa lang sila. Ayan. Kapag may prayer request po kayo, isabay nyo na mga kagala. Prayer request, Jesus answered. You may ask me for anything in my name, and I will do it. John 14:14. Ayan mga kagala. Ayan, mag-start na ata. Ayan, konti pa lang ang tao, pero mamaya mapupuno to. Masyado lang kasi kaming maaga. Jesus is alive. Jesus is Simple lang po ang gusto kong i-share sa inyo sa oras na ito. Pero bago po yun, konting background muna tayo. Siguro nagtataka kayo bakit ang resurrection ni Jesus ay sineselebrate natin ng iba't ibang panahon. Ano po? Ito lang ang celebration na nag-move ng almost 1 month to or within 1 month. Ang pinaka-earliest niya po ay March 22. Ang latest naman ay April 25. So within that month. Ang kadahilanan po, ang resurrection celebration po natin ay nag-origin po sa pagan belief. Ito po ay nagsimula pa thousands of years bago po si Jesus ay panganak. Nung nagkaroon po ng panahon ng mixture ng paganism at Christianity, panahon po ni Emperor Constantine, isa sa sinetal po nila. Dahil nga po problema nila ay ang daming pagan sa kanyang kingdom, siya ay Christian. So nagkaroon po sila ng mga pag-aaral. Ang original pong celebration natin na ito, hindi siya tinatawag na Resurrection Sunday. Siya po ay Easter na ang tawag po noon. Pero walang kinalaman po si Jesus. Ito po ay nagsisimula 1 week after po ng tinatawag na Spring Equinox. Ang equinox po, nangangahulugan sa Northern Hemisphere, nangangahulugan po ito na ang araw at ang gabi ay parehas, merong 12 hours. Kaya po, ang tawag ay Spring Equinox. Meron din pong Winter Solstice. Yun naman po ay a week, so first Sunday after po
ng ng winter solstice. Ganon din po yun. Equinox din po yun. So nagkakaroon, ang ibig sabihin po ng sineselebrate natin ngayon is the festivities po ito ng fertility at saka po ng rebirth or new beginning. Noong una pa po itong panahon na sineselebrate. Ang Christian po ay nahati sa dalawang grupo doon po sa tinatawag pong Paschal Controversy. Ito po ay nangyari noong 325. Paschal po ay lugar. Na-divide po ang Roman Catholic Church, ang Coptic Christian at saka po ang Greek Orthodox. Dahil nga po ayaw nilang pumayag na ang celebration ng birth ng death ay ng resurrection ni Jesus ay itinatapat lagi ng first Sunday after the spring equinox. Kasi nga po, ang gusto ng mga Coptic at saka ng mga Orthodox ay sundin ang ginagawa ng mga early Christian. Ang early Christian po ay nag-celebrate ng resurrection ni Lord Jesus Christ after po ng High Sabbath ng Jewish, which is the Passover, at ito po ay nangyayari tuwing April 14. Kaya po, ang celebration ng resurrection ay dapat pong nangyayari ng April 16 kasi yun po ang tama sa actual event. Kaya lang po, nung pumasok na nga po ang Roman Catholic Church, naging powerful po sila po ang nasunod. Kaya po, ngayon, bakit natin sineselebrate? Sa kadahilanan po na ito po ay naging inadapt na ito, maging po ng mga Protestant churches sa kadahilan ng best opportunity to proclaim that Jesus Christ is risen for the purpose of evangelizing the world. Yan. Saan naman galing ang mga itlog? Sabi mo sa katabi mo, saan galing ang anong nauna? Itlog o manok? So, ginagamit na po yan noon pa po, bago pa po si Jesus. Kasi po, yan po ay symbol ng new birth. Kasi nga po, doon po, so maraming pangalan ng mga goddess yan. Si Star, meron pa pong isa sila. Marami, pagan gods po yan, mga kababaihan. So yan po ay sumisimbolo ng ang isang kwento po ng pagan ay meron po mag-asawa na sila ay pinaniniwala ang Diyos. Bumaba rito sa lupa yung lalaki, hindi na bumalik. So bumaba yung babae, na mga Diyosa po ito, babaeng Diyosa. Bumaba po sa lupa, nabalitaan niya ng kanyang asawang lalaki ay namatay o pinatay. Ang ginawa niya, siya po ay humingi sa mas nakakataas pa na Diyos at ginawa niyang hiniling niyang mabuhay. Nabuhay po ito at siya po ay nabuhay first Sunday po ng spring equinox. Kaya po dito po nagsimula po ang Easter hunting, egg hunting. At pumasok din na rin po si Bugs Bunny, pumasok na rin. Bugs Bunny, American made naman na po yan. Yung Easter egg tsaka Bugs Bunny. Kasi nga po, sa kanila pong mga pag-aaral, dahil nga po ang bunny o ang rabbit, ang pinakamabilis manganak, sunod-sunod. Kung manganak yan, pakakapanganak pa lang, manganak ulit. Sabi mo sa katabi mo, may kilala akong gano'n. So yun po yung mga kwento po na yan. At ngayon po, sa atin naman mga Kristiyano, what we are celebrating is the event. Kaya lang siguro nga, nagtataka kayo, di ba, pag birthday natin, may araw, pati yung araw ng mga namatay, na mahal natin sa buhay. Kung ano yung araw, yun. Pero ito lang pong resurrection, ang talagang hindi nagbabago ng araw. Talagang Sunday siya. Ano kasi ang na-record nga po sa Bible ay on the first day of the week. So Sunday po yun. Pero siyempre, kung isi-celebrate po siya talaga, dapat po siya, nag-iiba po siya ng araw. Kaya lang po, dahil nga po sa powerful noon, ang Roman Catholic Church, nag-decide po sila, naggawin natin every first Sunday after the Easter, after the spring equinox. Ayun nga po, para i-Christianize po ang pagan Easter or ang pagan celebration ng new beginning. Kaya po, yun po ang kwento po sa likod nun. Sabi mo sa katabi mo, ang tagal ko nang alam yan, naalala ko lang ngayon. Nalimutan ko lang ngayon, naalala ko na. Hindi ko sabihin mo sa katabi mo, alam ko na yan, pastor. Naalala ko, nalimutan ko lang. So ngayon, alam na po natin. Kaya pag may tao nagtatanong sa inyo, kasi nga ang question, lahat ba ng Kristiyano sineselebrate ang ganitong panahon ng resurrection? Maaaring hindi. Pero walang tunay na Kristiyano na hindi magsiselebrate ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nahir, amen? Amen. So basahin ko lang po ang aking isinulat dito. Jesus is risen. The greatest news after the greatest tragedy.
of Jesus' death. Now, the news he is risen could have stirred up both extreme of two groups of people during the time. To those who condemn Jesus has the feeling of fear and wonder. They might have been frightened and scared, while some of them were in denial and unbelief. Jesus' followers, on the other hand, might still also be in shock, some in awe, others also in unbelief, until it has been confirmed that Jesus is risen. Then the believers understand and establish to proclaim that Jesus is the Lord and the Savior of the whole world throughout all generation of man. Now, let me share to you these four things that personal impact of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Lalabas po tayo sa mga theological understanding, historical background. Pupunta tayo sa katuruan. Ano ngayon ito sa akin? Ano ngayon? Sabi mo sa katabi mo, ano ngayon? Kung nabuhay si Jesus, ano ngayon? Parang yung sa TV, Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Sabihin mo ngayon sa katabi mo. Sabihin mo ngayon, Pastor Bong, ano na? Pastor Bong, ano na? 4 na bagay lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Ano po tayo? Labas tayo doon sa mga teaching, theologically, sa mga historical, sa mga pagan origin, lalabas tayo doon. Basta alam lang natin, eto pang personal po. Ano ngayon sa akin kung si Jesus ay nabuhay na magmuli? 4 na bagay po, nandiyan na sa next slide. Because Jesus is alive, I shall also live, being live in love, being live in peace, being live victoriously, and being live eternally. Yan po, 4 na bagay. Bakit kailangan natin i-appreciate personally that Jesus Christ rose from the dead and He is alive? Number 1 po, being live, being love. Ang buhay, kapag naunawaan mo na si Jesus ay nabuhay na magmuli, pwede kang mabuhay ngayon na alam mo, tunay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Parang ayaw yata. Amen. Sabi ng 1 John chapter 4, 7 to 10, Beloved, let us love one another, for God is of love. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Ang isang impact, personally, na malaman ang isang katotohanan na si Jesus ay nabuhay na magmuli, maunawaan natin, matatanggap natin tunay ang pagmamahal ng Diyos po sa atin. Kasi kung si Jesus na natiling patay, Jesus will be a history. There will be no personal impact to anyone. Pero nung nabuhay po siyang magmuli, dito po na-confirm, totoo siya ay Diyos, nagkatawang tao, namatay, para lamang patunayan na siya ay nagmamahal po sa bawat isa po sa atin. Pakinggan niyo po ito. Being loved by God probably is the most fulfilling and satisfying reason why people follow Jesus from the time to our time. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Sa Tagalog, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Ilocano, takas talaunay, ipalagayat ng Diyos, itinubo. Ipeg natin anak na abing-bugtong. Tapos sa sinuman, amamati kankwana, saan na mapukaw, nudiket madaan, tibiyag nga agnanayon. Amen. Sa Kapampangan, hindi ko na po alam. So mahalaga po na maunawaan po natin, ano ngayon kung siya'y nabuhay na magmuli? Aba, mula ngayon pwede ka nang mabuhay na alam mo na ikaw ay nabubuhay na may nagmamahal sa iyo. Dahil ang kwento ng kaligtasan ng tao ay hindi pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi pagpapakita ng
ng desisyon ng Diyos. Hindi nagpapakita ng kontrol ng Diyos. Ito po ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 8, sabi po roon, by this God demonstrated His love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa unang verse, ang sabi po roon, probably for a righteous man, someone might dare to die. Or for a good man, someone might dare to die. But for us, while we were yet sinners, Christ died for us. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya po, yung mga naghahanap ng pagmamahal, pag naunawaan natin ang kwento ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, hindi ka naman pipiling rejected. You will feel loved because the Son of God became man and walked this earth for 33 years, and the final day of His life, He poured out His life, He poured out His blood so that He can redeem us. And when He rose from the dead, it is the confirmation that truly this God loves me so much because He abandoned everything for my sake. At alam ba ninyo, maging ang kanyang pagkabuhay na magbuli ay hindi po para sa kanya, kung hindi po para sa ating lahat. Para personal niyang sabihin sa bawat isa sa atin na mahal niya tayo, kaya ginawa niya ang lahat ng ito pa. Amen, palakpakan natin ang Lord. Parang yung mga anak na iniwan ng nanay o tatay sa Pilipinas, majority of you from the Philippines. Yung iba siguro, ganun din naman ang kwento. Yung lumayo kayo sa inyong anak. Yung inyong anak, kung minsan hindi maintindihan. Iniwan ako ng nanay ko, hindi niya na ako love, sa lola na lang ako. Kung minsan, nagiging rebelde itong mga anak. Yung nanay naman dito sa Canada, nagsusumikap, kuskus dito, kuskus doon. Pero pag day off, Facebook dito, Facebook doon. No, pasyal dito, may mga selfie-selfie pa, pa-picture-picture, papadala sa pamilya, naiinis tuloy yung kanilang anak. Kasi nga, akala nag-i-enjoy si mami rito. Kasi hindi nyo pinapadala, yung kayo ay kulang sa tulog, yung pagkain ninyo ay 4 na beses nang ininit. Tapos yung inyong cellphone, wala nang number, hindi kayo makabili, pero yung inyong anak sa Pilipinas o asawa, every year nagpapalit, updated, naka-iPhone 14, samantalang ikaw, sipon ang meron, kakapagod, kakatrabaho, ganong sakripisyo. Pagkatapos, nung maging maayos na ang lahat, dumating sila dito, ipinakita ninyo ang inyong nakahanda, may apartment, may higaan, puno ng laman ang fridge, may bagong sapatos, ihiga na lang sila. Kayo ang nagbabayad ng internet, kayo ang nagbabayad ng telebisyon, meron na silang LED na anong tawag doon sa mga television ngayon? Smart television. Sabihin ko sa kanila, anak, eto na. Yung iba, pag naunawaan, sabihin, mama, ito ba ang dahilan? Naku anak, hindi. Eto bunga na ito anak. Ang dahilan ikaw. Gusto kong i-enjoy mo lahat ng mga ito. Pero bago mangyari yan, anak, nakikitulog ako sa mga bahay ng mga kapatiran, nakikihati ako sa bayad ng bedroom, pagkatapos makikiusap pa ako, hindi ako makakabayad, makikiusap ako sa landlord, pwede po ba next week na ako magbabayad? Alam mo anak, yung iba nga, lahat ng kakilala ko, nautangan ko na. Hanggang ngayon yung iba nga, galit sa akin dahil hindi ako nakakabayad. Sabihin mo sa katabi mo, may kilala akong gano'n. Nagtataka yung inyong anak siguro, Mami, bakit nung umalis ka ng Pilipinas, ang size mo ay 32, 22, 32. Ngayon, ganun pa rin, mas pumayat ka pa ata. Naku anak, kasi bago kayo dumating, tiis-tiis muna. Pero ngayon anak, dahil nandito na kayo, feeling ko, ang laya-laya ko na. Dahil nandito na kayo, kaya huwag kang mag-alala na, kakain ako ng kakain. Kaya nagulat ang Mr. after isang buwan, mula nung dumating kami rito. Dati 32 ka lang, ngayon 42 ka na. Kasi nga, nawala na ang burden. Nakikita niya nang siya ay masaya, dahil kasama niya na ang mga dahilan ng kanyang pinagpaguran. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, congratulations po sa inyo, ang inyong ginawang sakripisyo, kung maunawaan lang ng inyong mahal sa buhay, yun po ay confirmation, affirmation ng inyong pagmamahal. Kaya lang, kung minsan ang nakikita nila yung panahon na magkalayo, minsan may mga anak nagagalit sa nanay, si Ate Rose yung nga nung pumunta ng Hong Kong yan, si TJ namin, kung di ako nagkakamali, 4 years old. Or so like that. Pinuntahan ko si Pastor Rose. Si TJ kasi namin, hindi nag-baby talk yan. Hindi naging bata. Katawan lang ang bata dyan, yung utak niyan, matanda na talaga. Maliit pa lang. Yan yung kapag kumakain sa bahay ng mga
kapatiran siya, iniiwang buhay yan Biglang magsusumbong yung mga kapatiran. Oh, pastor, alam niyo ba ang sinasabi ng anak niya habang kumakain? Ganito ang sinasabi ang kumakain. Wawa naman TJ. Wala nang mami, wala pang daddy. Kakain na, wala nang mami, wala pang daddy. Kain mo ng mami. Nung dumating ko si Pastor Ros, ang daming pasalubong yan. Meron siya yung Little Tykes na basketball. Pagkatapos, kompleto yung mga pang-edukasyon na mga aral. Pag-abot kay TJ, hindi ko tinanggap ni TJ. Galit si Ate Rosu ninyo, naiyak. Yakap niya yung anak niya, ayaw magpayakap sa kanya. Kasi nagtatampo. Hindi kasi naintindihan na yung sakripisyo ay palatandaan ng pagmamahal at pag-aalala para mabigyan ng magandang kinabukasan. Pag tumagal pa, siguro mga ilang linggo pa, nung naipaliwanag sa kanya, kaya ka iniwan ni Damami, kita mo ngayon, may laruan ka na. Kaso sa bata kasi, hindi talaga nila agad maintindihan yon. Ganon din naman tayo. Nung si Jesus namatay, sabi ng mga tao, oh, Diyos siya, ba't siya namatay? Hindi nila alam, kaya si Jesus namatay para tayo ay magkaroon ng tunay, ng walang hanggang buhay, mapatawad sa ating mga kasalanan, at ngayon alam natin, mahal talaga tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen, malakas na tayo sa palakpak. Ating Diyos na mahal. Yan, number two, to receive Jesus, ano yan? What we need to do to receive Jesus and a life of being loved by God with His peace and victorious from all of our trouble and sin and live for eternity. Bible said that if we confess, yun pala yun. What do we need to do to receive a life of being loved by God with His peace and be victorious from all of our troubles and sin and to live eternally or within eternity? Bible said, Romans 10:9-10, that if we confess with our mouth, believe in our heart, the Lord Jesus rose from the dead, we shall be saved. Napakahalaga po ng pagpapahayag na si Jesus ay nabuhay na magmuli dahil ito'y nagdudulot sa atin ang tunay na kaligtasan sa ating pong buhay. Amen? Kaya sa oras pong ito, yung po tayo tumigit, taas po natin ang ating